apektado yung mga rice area, no? Yung mga nag nag-force harvest, and of course yung uh, itong nabaha na mga palay, bumagsak ang kalidad, no? And yung presyo lalong bumaba. May na-monitor tayo na uh, 7 to 8 pesos yung pinenta ng mga sasaka dahil umabot ng 30% yung moisture content. Ang ano kasi, ang fresh harvest sana nasa around 24, 22 to 24%. Pero ito is nababad, so bumagsak ang itong quality, and of course, yun ang problema ng mga magsasaka. Bumaba pa yung presyo ng farm gate dahil sinabi natin kay Pangulo, no, the other day, nasa longin kami, na dapat talaga yung tariff iakyat, no, para at least ibalik sa 35 para masolusyonan itong pagbili ng mga traders and miller na mas mataas na presyo. Yes, Engineer. Engineer, may mga nakapagdala po ba o naisagawa mga early harvest para po dyan sa mga palay na bago sumapit itong bagyo? Kaya may nag-early harvest pero bagsak pa rin ang presyo. So, yun ang isang malaking problema natin. Yung extension ng hindi tayo mag-angkat, hindi pa rin makakatulong yun, no, doon sa price ng pagbili dahil binabase ng mga traders sa miller yung landed cost ng import. So kung hindi tumaas yung landed cost, hindi sila bibili ng mas mataas na presyo. Yun ang problema natin talaga. Yes, Engineer. Sa monitoring natin, ilang mga bayan na dito sa Pangasinan, Engineer, yung nakita nating apektado ng tubig baha sa kanilang mga palayan? Yeah, yung area ng central area, no? Salasiao, Mangaldan, itong mga area na talagang affected sa baha. Yung central part of dito sa atin, Dalawang. May mga data po ba tayo, Engineer, kung ilan po yung naging danyos ng nasabing bagyo sa agrikultura ng ating lalawigan ng Pangasinan? So far, ina-assess pa rin natin kung ilan ang damage. No? Pero majority naman, maganda pa naman yung standing crop. So, yun ang talagang problema lang is yung price na mababa presyo. Yes, Engineer. Kailan po kaya yung asahan natin na muling makakapagtanim muli? Ano yung ating mga magsasaka? Yun ang problema kung bagsak ang presyo, baka hindi magtanim. No? Yun ang isang problem natin talaga dito sa price ng palay natin. Lugi kasi ang magsasaka, ang production cost umabot ng dry nasa 15 pesos to 16 ang break-even price. So, malayo dun sa break-even price yung price na itong palay. Yun ang challenge ngayon kung magtatanim pa yung magsasaka. Yes po, Engineer. Engineer, yung iba na yung hindi nag-early harvest, kamusta po yung kanilang naging sitwasyon? So far, yung mga area na hindi nabaha, maganda naman yung standing crop pa rin. Of course, apektado rin yun dun sa pag-ulan, no? Pero sa tingin naman natin, maganda pa rin naman yung aanihin dun sa hindi na baha na area. Yes, Engineer. So dito, Engineer, ano po yung pinaka-buwan ng pag-harvest talaga ng ating mga palay?
Ngayon na, no? Ngayon, up to November, yun ang peak ng harvest natin. Pero marami nang inaasahan, engineer, na mga bigas at palay tayo this month ng October. October, yeah. Yun ang pinakamalaking volume na nakikita natin. Kaya ang problem talaga is yung presyo, no? Ah, hindi masyadong kakagat talaga yung mga traders kung hindi itaas yung taripa.